Dako na po tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito at sa ating serye po na Stewardship, ang title po nito, basahin po natin sabay-sabay, Jesus is the light. No? Minsan pa, basahin natin, Jesus is the light. Ayan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang liwanag. Pag sinabi siya ang liwanag, ano po ang sinasabi patungkol nito sa atin? No? Literally, kapag pinatay natin yung ilaw, wala tayong makikita, no? Kadiliman. Kapag mayroon konting liwanag, yun ang lilitaw at siyang tunay na matatalo ang kadiliman. Kasi po, magka-opposite po yung dalawa eh. Yung liwanag at ang kadiliman. And Jesus is the light. Basahin po natin 1 John chapter 1 verse 5. Ang sabi doon, basahin natin mga kapatid, ito ang aming narinig sa kanyang anak at pinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Muli po tayo mga nalangin, mga kapatid. Lord, maraming salamat, Ama, sa umagang ito, sa liwanag na iyong pinagkaloob sa amin. Buhat, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Ito yung aming tunay, Lord God, na maghari sa buhay namin ng kaliwanagan at mawala ang lahat ng kadiliman sa amin, sa bawat isa, sa aming pamilya, maging sa aming bansa at sa lahat, Lord God, ng bawat sulok ng sanlibutan. Ikaw ay patuloy na maitaas at magliwanag. We give you all praise, all glory, and all honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. So sabi po doon, kapag tayo ay namumuhay sa liwanag, ibig sabihin tayo ay sa Diyos. Amen. Because sabi doon, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. No? Ano po ba yung sinasabing darkness sa Bible? Darkness is used both literally, in-illustrate yan, no? And of course, spiritually. This is the absence of light. No? Sabihin natin, absence. Ayan, no? Pag walang liwanag, syempre, ano po ang bumabalot? Kadiliman. And sabi po sa Bible, for spiritual realities, ito ay sumisimbolo sa kasalanan. Ang kadiliman po ay sumisimbolo sa kasalanan, sa ignorance, no? Kapag hindi mo alam yung katotohanan, nadidimla lang yung kaisipan, ignorance, sa judgment, no? Sa kamatayan at sa separation from God. No? Yan po ang sinisimbolo ng kadiliman, kasalanan at kasamaan, no? Alam niyo po ba lately sa panahon ngayon talagang nangyayari na po yung sinasabing signs, no, of the second coming of our Lord Jesus Christ. Kanina lang or kahapon, no, nag-post na po yung president ng US, di ba? Si Donald Trump about po sa nangyayari sa Nigeria. Dahil po libo-libong mga Kristiyano na ang pinagpapapatay ng mga terorista, no, at sinabi ni Donald Trump, kung walang gagawin yung Nigeria, yung government ng Nigeria, puputulin na nila yung tulong, no, na ibibigay. So kailangan umaksyon yung gobyerno ng Nigeria para matigil na ang pagpatay. Maging ganun din sa mga Kristiyano na nasa Sudan, no, pinagpapapatay po yung mga Kristiyano doon dahil sa kanilang pananampalataya. Ganun po ang ngayon, ganun po ang nangyayari ngayon. Meanwhile, dito naman sa Pilipinas, sineselebrate yung Halloween. Habang doon, yung mga Kristiyano sa ibang bansa, inilalaban yung kanilang pananampalataya, handa silang mamatay. No? Pero dito, nakakalungkot, minsan yung mga Kristiyano pa, nakikicompromise doon sa mga yung, di ba, nagko-costume pa ng demonyo, ng multo, no? Ang totoo naman po, yung sinasabi nila na, nakikita nilang multo na kamag-anak daw nila, hindi naman yun totoong kamag-anak niya, demonyo yun eh. Gawa-gawa yung deception yun eh. Di ba, na sinabi, nagpakita sa akin si uncle, di ba, nagpakita sa akin si ante, nagpakita sa akin si ganyan, si grandma, di ba, si pinsan, mga multo-multo, no? Yun po ay tinatawag sa Bible na familiar spirit. Bakit sinasabing familiar spirit? Kasi nga, familiar. Nakikita mo kamukha talaga. Tama? Pero sinasabi po, hindi iyon katulad
katotohanan. Yun po ay pandaraya, yun po ay parte ng kadiliman. Kaya nga, everybody say, Jesus is the light. Jesus is the light. Ayan. No, ang Diyos ay liwanag and Jesus is the light. Kaya po kailangan natin ang Panginoong Jesus sa bawat oras sa araw-araw ng ating buhay. No? Meron pong sinasabi sa Bible, no? John chapter 3 verse 19. No, sabi doon, pumarito ang liwanag, no, kahit basahin natin sa King James, naparito yung liwanag pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman. No? John chapter 3 verse 19, yun ang sinasabi doon. That darkness most commonly symbolize moral depravity, evil deeds, and a life of sin. Sabi doon, this is the condemnation. Ito yung paghatol na ang ilaw ay pumarito sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ngunit ang mga tao ay inibig ang darkness or kadiliman rather than light dahil ang kanilang mga gawa ay masasama or kasamaan. No? So yun po yung sinisimbolo yung works of darkness, no? Yung kasamaan. At sabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, no? Basahin po natin sa Ephesians 5 verse 11. At have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose or reprove them. Huwag tayong makipag-fellowship or makipagkaisa, makipaghalubilo doon sa mga walang bungang gawa ng kadiliman. Ngunit, anong sabi doon? I-expose yung kanilang mga gawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, because the Word of God is the light. Jesus is the living Word of God. He is the light. Amen? Kaya napakahalaga sa atin mga kapatid, maalaman natin, ito ba ay gawa ng kadiliman o sa Diyos? Amen? Yung mga nangyayari sa ating buhay, yung mga sineselebrate ng mga tao, yung mga tradisyon, yung mga nakagawian, ito ba ay sa kadiliman o sa Diyos? Amen? Malalaman lang po natin ang diferensya kung tayo po ay malalaman natin ang salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 4 verse 18, sa King James, no? Background lang po ito ng darkness para mas maunawaan natin ang liwanag ng Panginoon. Sabi doon, having the understanding darkened. No, marami pong tao ay nadimla ng kanilang pag-unawa. Walang wisdom, knowledge, and understanding. Bakit? Being alienated. Everybody say separation. Ayan. Yung malalim po kasi na English is alienated, meaning hiwalay or separated from God. Kasi kapag ikaw ay malayo or hiwalay doon sa liwanag, ano po ang bumabalot sa atin? Ano ang babalot sa iyo kapag ikaw ay malayo or hiwalay sa liwanag? Kadiliman. Kaya po sabi doon, yung understanding nila is madilim, no? Malayo at hiwalay sa Diyos through the ignorance that is in them because of the blindness, kabulagan ng kanilang puso. Amen. Kaya nga po tayo naririto, mga kapatid, nagpapatuloy sa paglilingkod, nagpapatuloy sa pagpupuri, pagsamba sa tunay na Diyos upang tayo po ay maging liwanag. Amen po, mga kapatid. Kaya mahalaga yung pagpapatuloy no? Hindi sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Hindi sa ignorance, hindi sa blindness, no? At basahin natin 1 John 1:5. Sa 1 John 1:5, ulitin natin, no? Yun ho ata yung ating unang verse, 1 John 1:5. Ayan. Ulitin natin basahin, sabi doon, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Diyos. Amen. Kaya sabi, mga kapatid, the goodness of God, yung wisdom, yung katotohanan, yan po dapat ang magliwanag sa buhay natin. Amen? Sa kabila ng mga kasamaan, nasasabi mo pa rin ba na mabuti ang Diyos? Amen. Nakakapagpuri ka pa rin ba sa Diyos? Amen. Nakakapagpasalamat ka pa rin ba
ba sa Diyos? No? Nakakapagsamba ka pa rin ba sa tunay na Diyos? Kasi ang nangyayari kapag meron tayong mga, alam mo yun, problema, suliranin, na ginagamit ni Satanas, karamdaman, di ba? Yung mga kaguluhan, yung mga kalituhan, ginagamit niya yan para unti-unti kang malayo sa liwanag. Amen. Kaya, nais natin i-emphasize o bigyan ng diin, mga kapatid, magpatuloy tayo sa liwanag. Walk in the light. Sabihin mo sa katabi mo, walk in the light. Walk in the light. Ayan, no? Walk in the light. Huwag kang lumayo sa liwanag. Huwag kang umiwas. No? Marami kasi umiiwas sa liwanag, no? Because their deeds are evil. Yun yung sinasabi. John 8:12. Basahin po natin. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sino po sa atin ang gusto magkaroon ng liwanag sa buhay? Amen. Amen. Ang sabi doon, ang kondisyon, mga kapatid, ano yung kondisyon? Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon. Pag sinabi pong magkakaroon, meron ka na ba nun? Ito po ay future tense. Hindi ito past tense, hindi ito present tense. Sige nga po mga atin pong mga nag-aral naman tayo, no? Ng mga salita, tama? No? So pag sinabing yung magkakaroon ay ginawa natin past tense, ano po dapat ang nakasulat diyan? Nagkaroon. Tama, no? Eh kung present tense, mayroon. Present eh. Kasalukuyan eh. Mayroon ng ilaw. Pero sabi ng Panginoon, magkakaroon pa lang ng ilaw. Ano po ang kondisyon? Ang sumusunod. Amen. Narinig po natin ang Panginoon. Amen, no? Hindi po basta tayo ay, di ba, umattend lang, di ba, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila yung salita ng Diyos, kung hindi po ina-apply natin sa buhay natin. At doon po nagkakaroon ng kaliwanagan. No? Kaliwanagan sa ating isip, na kahit meron pa ng problema, ay alam natin may purpose yun. Kasi nga maliwanag na maliwanag sa atin na all things work together for good for those who love God. Amen. No, maliwanag sa atin yan, mga kapatid. Kaya sabi doon, nakakalungkot ang mga tao, sabi sa John 3:19. Ayan. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yung mga ayaw pong magpasakop sa Diyos, yung mga ayaw pong magpakorek, yung mga ayaw pong magpatuwid sa Panginoon, yung mga ayaw mag-submit, mag-surrender sa Panginoon, hindi po yan lalapit sa liwanag. Mas iibigin nila yung kadiliman. Pero tayo, mga kapatid, alam natin, maliwanag sa kaisipan natin, walang ibang pag-asa ang buhay natin kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kahit anumang bigat ng problema, sakit, di ba, karamdaman, kaguluhan, sabi nga, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. No, wala dapat bilang tayo mga Kristiyano. Kahirapan man, di ba? Kasakitan, problema at suliranin, magsumiksik tayo, lapit tayo sa Panginoon. Amen. Amen. No? So, dalawa lang po ang pwedeng ibigin ng tao eh. Ang Diyos at yung hindi tunay na Diyos. Yung si Satanas. Amen. Kasi it's light and darkness. Amen? Panginoong Jesus o kay Satanas ka? No, ako po ay dati sa tropahan ni Satanas. No, ano yung mga ginagawa namin na patago? Bilang kami ay, siyempre ayaw namin kami makita, no? Mga high school pa kami noon. So, kung inuman, di ba? Marijuana, yosi, kung ano-ano mga bisyo, di ba? Pornography, di ba? Tapos kung ano-ano nga mga kamunduhan, di ba?
ignorance, because of ignorance. Amen? Sobrang dilim eh. At literally, ang dilim ng tambayan namin. Di ba? Bakit kaya ganun? Di ba? Yung mga doon talaga sa dilim eh. Di ba? Doon kaya yung susumising kasi nga, ay, baka may makakita. Tama? Di ba? Tapos, nag-girlfriend, nagbo-boyfriend ng patago. Hello? Di ba? Hindi alam ng magulang. Tapos bigla na ay, nakabuntis. Paano nangyari yun? Di ba wala ka namang kasi meron secret sa darkness na ginagawa. Pero kung sabi doon, gusto mo bang magkaroon ng liwanag o ilaw? Gusto mo magkaroon ng wisdom? Gusto mo magkaroon ng understanding? Gusto mo ma-deliver, makalaya ka sa mga bagay ng kadiliman? John 8:12, yung binasa natin kanina. Ulitin natin. Sabi doon, ang sumusunod sa akin, sabi ng Panginoon, ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen? Maliwanag po ang sinabi ng Panginoon. Kasi aminin man natin o hindi, meron tayong sinusundan. Amen. Hello? Merong nagtuturo sa iyo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Tama? Meron kang nakita, narinig, o napanood mo kung saan kaya mo ginagawa isang bagay. Merong nag-impluensya sa iyo. Diba? Gamitin natin yung word ng Biblia. Merong nag-disciple sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. Lahat ng tao, merong nagdi-disciple dyan. Yes. It's either you are discipled by the light or you are discipled by the darkness of this world. Dalawa lang po yun eh. Amen po. Amin natin o hindi, merong nagtuturo sa iyo kung bakit mo nagagawa o nagawa yung isang bagay. Amen. Sa mga tradisyon, di ba? Natutunan mo ba yan sa tropa mo? Di ba? Paano kang natutong uminom? Natuto kang mag-drugs? Natuto kang mag-pornografiya? Natuto kang kung ano-anong sugal? Natuto kang tumalpak? Mayroong nag-disciple sa'yo. Mayroong nagturo sa'yo. Amen. Amen. Ang tanong ko ulit mga kapatid, sino dito gusto magkaroon ng liwanag? Amen. Hallelujah. Jesus is the light. Si Jesus lang ang liwanag sa buhay natin. At paano maging tuloy-tuloy na maging maliwanag sa ating buhay? Obey. Everybody say obedience. At paano natin masusunod ang Panginoon kung wala kang narinig? Kaya dapat lagi kang umaattend. Amen. Kaya dapat lagi kang merong devotion. At kaya dapat meron kang nagtuturo sa iyo, hindi lang ang banal na Espiritu, kundi may ginagamit sa iyo ang Diyos. Amen. Meron ka dapat Christian community na tinatawag kung saan alam mo si Jesus ang liwanag doon. Amen. Kasi wag ka doon pupunta sa community kung saan madilim. Kasi makukontamina ka ng kadiliman. Amen. Mai-impluensyahan ka ng kadiliman. Kaya nga patuloy po natin ipanalangin mga kapatid na bawat sa atin magamit ng Panginoon. Mapasok natin yung mga eskwelahan. Amen. Alam niyo ba sa mga eskwelahan ngayon madidilim? Madidilim. Di ba? Habang nagtuturo yung teacher kung ano ginagawa ng mga nasa likod eh. Tama ba? Yung iba nagkokopyahan, di ba? Yung iba kung ano ginagawa, parang yung iba nakakalusot pa yung mga vision nila sa school. Amen. Yung mga kamunduhan. Tapos, sineselebrate pa nung iba yung mga ganyan, di ba? Yung mga Halloween, yung mga tinatawag na same-sex marriage, yung mga prostitution, yung mga abortion. Kaya, yun po yung sinasabi, ito ang kahatulan, John 3:19. Di ba? Pumarito na ang liwanag. Ngunit, anong ginawa ng mga tao? Inibig pa nila ang dilim kaysa sa liwanag. Kasi, bakit nila inibig? Anong ebidensya? Dahil masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mga kapatid, malaki po ang ating role o malaki po ang ating gagampanan sa panahon ngayon. Amen. Mula sa ating pamilya, sa mga community, dito
dito sa city of Imus at maging sa karating mga bayan. Amen. Napakahalaga ng liwanag ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Sa Judas chapter 1 verse 4 to 13. Jude, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Amen? Meron ba napapasok sa mga churches? Yes. No? Merong nakakapasok sa mga Christian community na hindi naman talaga nagpapasakop sa Diyos. Ang gusto nila yung sarili nila yung masunod. Ang gusto nila sariling motibo, sariling agenda. Amen. Ganun po eh. Kaya nagkakaroon ng kadiliman. Pero kung paiiralin natin ang salita ng Diyos, mawawala po ang kadiliman. Amen. Sabi doon, yung mga nakapasok na hindi nagpapasakot o kumikilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. Upang mabigyang katwiran ng kanilang kahalayan. Diba? Gina-justify pa eh. Minsan eh. Diba? Pag sinabi ng Bible, kasalanan yon, period, kasalanan yon. Tanggapin po natin yung correction. Amen. Amen. Bakit po dapat tanggapin? Dahil may pagpapala doon. Gusto kang pagpalain ng Panginoon eh. Amen. Yun nga lang, nakaharang yung kasalanan. Yun nga lang, madilim. Gusto ng Panginoon, bigyan ka ng ilaw. Amen. Amen. Kasi sabi mo kanina, gusto ko, Pastor, magkaroon ng ilaw. Tama? Amen. Pero ang susunod kong tanong, kaya mo bang sumunod? Yan ang susunod na tanong. Amen. Kasi may condition eh. Hindi naman biglang mapapasayo yung ilaw. Tama? Hindi naman biglang magliliwanag ka. Hindi ka basta-basta ganon. Meron kang gagawin. Sabihin natin po sa ating katabi, meron tayong partisipasyon. Ayan. Sabi doon, ayaw nilang kilalanin si Jesucristo. Yan, marami pong ganoon, no? Sino po ang kinikilala ng iba? Si patron ganyan, si patron ganon. Kung sino yung bagong ganito, nawawala na yung pangalan ng Panginoong Hesus na siyang tunay na tumubos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Napapalitan eh. Diba? Napupunta na sa ibang pangalan yung papuri. Diba? Papuri kay pastor ganyan, papuri kay ganito. Diba? So, dapat ang focus po ng pagsambat, papurit, karangalan, pasasalamat ay sa Panginoong Hesus. Amen. Because, ano yung title natin? Jesus is the light. Ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Amen. Ilan ang pinuno? Isa. Ilan ang Panginoon? Isa. Bakit ang daming pangalan tinatawag ng tao? Doon natin nalalaman kung ikaw ay nasa liwanag o nasa dilim. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Delikado po. Kaya mahalaga yung pagtitipon kasi nagpapaalahan tayo eh. Kapatid, Panginoong Jesucristo lang tayo ah. Hindi tayo sasabay doon sa para kay ganito, para kay ganyan. Amen? Ano po ang sabi sa sumunod na verse? Sa 5. Kahit na alam ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa rin ipaalala. Everybody say reminders. Ayan. Kasi madalas parang nakakalimutan ano. Kahit Kristiyano na kaya kailangan mahalaga yung paalala. Yes. Diba? Isang mahalagang paalala, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo lamang ang liwanag tagapagligtas at hari ng ating buhay. Amen. Wala nang iba. Kaisa-isang pinuno at Panginoon. Amen. Yun ang paalala. No? Na sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga taong hindi nanalig sa Kanya. Marami pong namatay na Israelita sa disyerto. Sapagkat yun ang tinatawag na kikleanse ng Panginoon yung bayan niya eh. At mangyayari din yan sa church. Amen. Kaya may mga inaalis, may mga inilalagay sa paglilingkod. Amen. Amen! Amen. Kasi po doon mo na-expose sa liwanag kung ang gawa mo ba ay pang sarili o para sa Diyos talaga. Next verse.
alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ng kanilang tahanan, kaya sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinalanggo sa malalim na kadiliman. Yun yung abyss na tinatawag, hanggang sila ay hatulan sa dakilang araw ng Panginoon. Maging yung mga anghel eh. Amen. Yung mga sumunod kay Satanas, yung 1/3 of fallen angels, nagrebelde. Kaya kapag sa church, malalaman mo kapag medyo nadidiblan na, nagre-rebelde na. Yan. Paano natin nasasabing nagre-rebelde? Ang gusto niya, siya yung masunod, hindi ang salita ng Diyos. Amen po. Wala ni isa sa atin ang dapat masunod. Amen. Ang dapat masunod ay yung liwanag. Amen. Si Jesus. Kahit ano pang posisyon natin sa simbahan. Yes. Amen. Amen. Ang sabi doon sa 7, alalahanin din ninyo na ang Sodoma at ang Gomora at ang mga karating lungsod ay nalulong sa kahalayan at di likas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Ano po ba yung nangyari sa Sodoma at Gomora? Sino nakakaalam? Nagunaw, di ba? Nangasupre at nagliliyab, ginunaw ng Diyos. Bakit daw? Dahil sa nalulong. Ano yung sabihin ng nalulong? Talagang yun na yung kanilang Diyos. Talaga sabi, nakaabot na sa akin. Di ba? Talamak na ang sukdulan, kasalanan, nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman. Di ba? Anong ginagawa nila? Lalaki sa lalaki, babae sa babae, tapos nire-rape din nila yung mga hayop. Grabe, no? At sa panahon natin, nangyayari din po yan. Yes. Yes. Amen. Kadiliman, mga kapatid. At ano ang kahantungan ng mga gawa ng kadiliman? Sila'y pinarusahan. No? The wages of sin is death. Pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Yes, God is love. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. God is light. Yes, that is true. Amen. Pero God is just. Amen. He brings judgment, no, doon sa kasalanan. Ngayon, kung ikaw ay nakayakap sa kasalanan, kasama ka doon sa mapaparusahan. Kaya nga ano ang role natin mga Kristiyano? Paalalahanan. Binasa natin kanina. Amen. At yung ating mga hindi pa nakakakilalang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, paalalahanan din natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Next verse. Ano po ang sabi doon? Ganyan din ang mga taong ito. Dahil sa kanilang mga pangitain at ay dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan. Hinahamak nila ang may kapangyarihan at nilalait ang mariringal na anghel. No, merong pag-blasphemous no? Yung iba, ano ba sa ibang bansa, kung maalala ko anong bansa, parang nag-festival pa sila, Satan Festival. Diba? Nagkaya pa sila. Tapos, sa ibang bansa, merong Church of Satan. Meron yan, diba? Meron po So, ano yung mga ginagawa nila? Gawa po ng kalilipan. Diba? Nagkakasal ng mga hindi dapat ikasal. Diba? Ano po yun? Pagsunod po ba yun sa Diyos? Kaliwanagan ba yun? Dalawa lang po O kadiliman. Diba? Yung abortion, yung prostitution. Ano po yun? Ano? Corruption. Di po ba? Kaya sabi sa verse 9, kahit si Miguel o si Archangel Michael na pinuno ng mga anghel nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moses, ay hindi nangahas gumamit ng kalapastanganan. Kung hindi sinunod niya lang kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Diba? Stewardship
na, ikaw, ang bahala doon sa bangkay ni Moses. Meron ba siyang nilabag si Arkanghel Michael? Wala. Amen? Kung ano lang yung sinabi ng Diyos, yun lang. Ang tanging sinabi niya ay, parusahan ka nawa ng Panginoon. Sabi doon sa Diablo. Amen. Next verse, no? Tapusin natin. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang sino mang hindi nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin, na siya namang magpapahamak sa kanila. Yun po, emphasize natin yung verse 10. Verse 10 muna tayo. No? Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin. Kasi po, ang mga animals po, mga kapatid, yes, marami pong lovable animals, tama? No? Pero, ang nararamdaman lang po ng animals, di ba, yung pain, di ba, yung suffering yan. Pero hindi naman sila nakakapag-desisyon yung talagang may wisdom. Amen? Kaya inahin tulad yung mga taong yon dahil nananangan lang sila sa kanilang nararamdaman, sa kanilang damdamin. Ngayon, si Satan ginagamit po ang damdamin ng bawat isa para po malayo tayo sa liwanag. Amen po. Tama po mga kapatid. Sa madaling salita, ginagamit niya ang emosyon. Amen? Kaya dapat, nabanggit kanina, di ba, nakasawa ko yung Romans 12:2, renewing of the mind. Kailangan matalino tayo eh. Di ba, hindi basta-basta tayo nagpapadala sa damdamin. Kasi nakakaawa, ang ganda ng drama nila. Emotion, ano? But if you will use your kokots. Ano yung kokots? Kokote. Hindi ka madadaya. Maraming beses sa Biblia, binigyang diin, huwag kang makinig sa damdamin. Ang puso ay mandaraya. Amen. Maraming beses na sinabi ng Panginoon, yung salita niya ang dapat nating sundin. Huwag yung ating damdamin. Amen. Bakit? Dahil sa damdamin na siya namang magpapahamak sa iyo o sa kanila. Tama po ang Biblia. Dahil sa damdamin yun. No? Dahil sa emosyon, kaya napapahamak ang mga tao. Kaya nga, yung naiboboto, yung madrama talaga. Diba? Kasi mga Pilipino, mahilig sa drama yan, ano? Talagang, wow, grabe, ang galing niyang tumulong, inabot yung bigas. Binuhat yung pulubi. No? Pag tuwing eleksyon, no, ang daming pelikula ang daming lumalabas no? Kala ko, Metro Manila Film Fest. Diba? So, nadadala yung emosyon, nadadala yung mga tao. Hindi ginagamit yung utak sa pagboto. No? Nakakalungkot minsan kahit mga Kristiyano nadadaya Bakit? Dahil sa damdamin na nadimlan ng pandaraya ng kaaway. Narinig niyo ba ito mga kapatid? Amen. No? Ano po sabi sa atin ng salita ng Diyos sa verse 11? Kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Sino nakakaalala kay Cain? Ano yung emosyon na umiral kay Cain? Inggit. Nainggit siya. Bakit siya pinagpapala? Siyempre, sumunod si Abel Tama ba? Minsan may mga ganoong Kristiyano, alam niyo ba, pinaglalaruan yung damdamin mo. O, tingnan mo, yung kapatid mo ngayon, pinagpapala, ikaw hindi. Huwag ka nang sumama dyan. No? Pero bakit ba pinagpala si Abel kaysa kay Cain? Bakit ba kinalugdan ng Diyos? Sapagkat ang kanyang pag-alay ay karapat-dapat. Ngunit kay Cain, walang pagpapahalaga, walang pagpaparangal sa Diyos ang kanyang pag-aalay. Kaya anong nangyari? Kinalugdan ng Diyos si Abel
At nainggit si Cain. Anong ginawa ni Cain? Bakit siya na inggit? Pagka-inggit sa nadamdamin niya, anong ginawa niya? Result to murder. No? Kumuha siya ng malaking bato, inihampas sa ulo ni Abel dahil sa inggit. Pag-inggit, pikit. Parang gano'n eh, no? Pag-inggit, pikit. Kapatid, matuto tayong, di ba, pumalakpak sa pinagpapala ng Diyos. No? Yun ang Kristiyano. Nag-aangatan tayo, hindi tayo naghihilahan pababa. Wala yung crab mentality. Amen? Kasi puso sa Pilipinas, gano'n eh. Pero sa Kristiyano, mga kapatid, huwag tayong matulad kay Cain. Matulad tayo kay Abel. Amen? Una talaga ang Panginoon. Tulad din ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Di po ba? The love of money is the root of all. Yung pag-ibig po sa salapi. Hindi masama ang pera, neutral yan. Pero pag yan ang inibig mo, kapatid, ikaw ay madidimlan. No? Katulad ni Balaam. Naghimagsik silang tulad ni Korah, kaya't sila'y namatay din katulad niya. Kaya mga kapatid, dapat po madisiplina yung ating damdamin. Maliwanagan yung ating damdamin. Maliwanagan yung ating kaisipan. Amen? Na hindi porket, di ba, physically siya yung type mo, di ba, na maganda, hindi porket maganda, yun na yun. Tama ba? Hindi porket gwapo, yun na yun. Kasi, ang damdamin, madaya yan. Amen. Kahit mga pastor kahit mga leaders sa church, alam niyo po ba, sa survey, marami nang nahulog sa kasalanan doon sa kanilang secretary. Aha. Amen. Bakit? Dahil sa pag-iral ng damdamin. Hindi pinairal ang salita ng Diyos. Hindi pinairal ang kaisipan. Ang pinairal ay damdamin. At nagresulta ng paghihirap ng damdamin din. Tama po ba? Kaya basahin natin yung next verse 12. Napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salo-salong pangmagkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Yun po, ang palatandaan ng isang tao nasa dilim, makasarili yan. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin, ngunit hindi nagdadala ng ulan. Diba? Mga punong kahoy na binunot na, pati ugat, at talagang patay na dahil hindi namumunga kahit sa kapanahunan. Yun po ang halimbawa ng Biblia. No, sa mga taong yun na makasarili, inuuna yung pansarili, inuuna yung damdamin, inuuna yung, di ba, para sa kanya. Di ba? So, ganoon yun eh. Ano pa yung sabi sa verse 13? Sila'y mga alon sa dagat na ang bula ay ang kanilang mga gawang kahiya-hiya. Mga ligaw na bituin. Yun din yung tinawag sa mga anghel eh. Mga ligaw na bituin na nakalaan sa kadiliman magpakailanman. No? Mabigat po yung sinabi dyan, no, ni Judas Thaddeus. Ngunit yan po ang katotohanan. Sa John chapter 3 verse 18, emphasize po natin, bigyan natin ng diin. Basahin natin sabay-sabay. Sabi doon, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Maliwanag po ba? Okay, gagamitin po ulit natin kung nasaan po bang tense yung salita. Nasaan po ba siyang kategorya? No, sabi doon, hindi hinahatulan. Pag sinabing hindi hinahatulan, wala na talagang hatol yun. Amen.
ng parusa yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit, hinatulan na. Pag sinabing hinatulan na, ano yun? Hahatulan pa lang o may hatol na? May hatol na. May hatol na. May hatol na, no? Pero sa Pilipinas, ilang buwan na, wala pa rin nakukulong. Doon sa mga corruption na yan, no? Nakakalungkot. Kaya, ano ang pag-asa ng bayan? Jesus is? Sino ang pag-asa ng bayan? Jesus is the light. Kung ang salita lang ng Diyos. Kung susunod tayo, magkakaroon tayo ng ilaw. Amen. Amen. Kaya sabi doon, yung mga hindi sumasampalataya, sa 18 muna, ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. 19, naparito ang liwanag, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang gawa ay masasama. Amen. Kaya sabi mga kapatid, mahal na mahal ng mga taong binabanggit doon ang mga bagay sa mundo, ang kasalanan kaysa kay Kristo na ating Panginoon. Kapatid, sino ba talaga ang mahal mo? Sino ba talaga ang iniibig mo sa iyong buhay? Sino ba talaga ang number one? Dapat malaman natin yun eh. Dapat masagot natin yun. Amen? Amen. Kung sino ba talaga. Kasi doon may sinabi dong pag-ibig eh. Di ba? Inibig tayo ng Diyos, tama. God first, di ba? Love us. He first loved us. Katunayan nga, nagkatawang tao siya. No? Naghihirap para sa ating mga kasalanan, namatay doon sa krus. Sa ikatlong araw siya muling nabuhay. Amen. That is the love of God. Ngunit, inibig pa ng mga tao, diba, ang dilim kaysa liwanag. Kumbaga, sa anak mo, no, gusto natin mapabuti yung mga anak, tama? Amen. Yung ating mga anak, tama? Amen. Pero maraming mga anak, inibig pa nila yung kanilang, diba, mga sinasabing gawa ng kadiliman kaysa sa kanilang mga magulang. Amen. Kaya po ang nangyari, kaya sila'y napapahamak. Yes. Yes. Amen. Amen. Sino po dito gusto ng ilaw? Na sumisimbolo sa pagpapala, karunungan, pangunawa, no? At tunay na buhay ng buhat sa Panginoon. Yun ang sinisimbolo ng ilaw eh. Amen. No? Ano sabi doon ng Panginoon? Ang sumusunod sa akin. Yes. Siyang magkakaroon. Magkakaroon hindi ka pa mayroon nun. Magkakaroon pa lang. Kung ikaw ay susunod sa Panginoon. Kaya mahalaga yung pag-ibig sa Diyos eh. Amen. Pinakauna. Kaya sabi, sa John 3:20, tuloy natin sa verse 20. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. No? Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Tama po ba? Yung mga taong ayaw sa ilaw, umiiwas. Nagdadahilan yan. Tama po ba? Nagpapalusot yan. Nag-e-excuse yan. Bakit? Ayaw nilang lumapit sa ilaw. Tapos, ano pang ginagawa nila? Kinasusuklaman nila, no, yung ilaw. Amen? Sinisiraan nila, diba? Chinichismis nila, pinipersecute nila. Tama po ba? Kasi nga, sabi doon, ang kanilang mga gawa para mapagtakpan yung kanilang mga gawa. Yes. Amen? Kaya ang ginagawa nila doon sa mga taong nasa ilaw, kung ano-ano yung mga sinasabi. Diba? Pero na-expose sila dahil sa kanilang mga gawa. Yes. Dahil hindi matatalo ng kadiliman ang liwanag. Amen. Amen? Kailanman, hindi matatalo ng kadiliman ang liwanag. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Yan po ang pangako. Kailanman,
forever and ever. Jesus is the light. Mga kapatid. No? Kaya sabi, nagresulta ng kasalanan ang mga tao, no? All people are born in a state of spiritual darkness. Lahat ng tao, sabi doon, na ipanganak sa spiritual darkness that separates them from God. Kaya nga pala, sabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, you must be born. You must be born. Isa pa, you must be born. Born again. Hindi ito religion, ha? Utos yun ng Panginoon. At yun ay katotohanan na ikaw may tunay na ugnayan o relasyon sa Diyos. Yes. Amen. Pag sinabing you must be, kailangan ipanganak kang muli sa Espiritu, no? Sa tubig at sa apoy. Mabautismuhan ka. Tama po ba sabi ng Panginoon? Yes. No? Bakit kailangan yun? Upang mawala ka dun sa espiritu ng kadiliman. Kailangan nung maipanganak muli. Kailangan manahan sa iyo ang banal na espiritu. Sa papaanong mangyayari yun? Pag sumampalataya ka sa ilaw, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen po. Kaya sabi doon, ang kasalanan ay nagpapabulag sa mga tao mula sa katotohanan, nadidimla ng kanilang pag-unawa. Di ba, Pastor, love is blind? Wala naman sinabi sa Bible na gano'n na. Kanina mo narinig yan? Sa kaibigan ko po. Minsan marinig mo pa dun sa teacher sa school eh. Diba? Narinig mo dun sa mga telenovela. Ayan, kakanood mo ng mga teleserye. No, akala mo yun ang realidad. No, hindi po yun. Ang katotohanan, sinasabi ng Biblia, walk in love. Lumakad ka sa pag-ibig ng Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tamang tao. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord ang magbibigay. Translate mo sa English, God will provide. Yan. No? Huwag kasi puro emosyon. Huwag tayo puro damdamin kasi yan ang inaatake ni Satanas eh. No? Kaya sabi doon, Ephesians chapter 4, verse 18. At wala silang pag-unawa dahil sa kanilang kamangmangan or ignorance at katigasan ng ulo. Tignan mo yung katabi mo, hindi matigas ang ulo niya. Hindi matigas ang ulo niya. Hindi matigas ang ulo niya. Ay, sabi niyo isa, matigas po, Pastor. Diba? Bakit nawalan ng pang-unawa? Kasi ang tigas ng ulo eh. Ayaw makinig eh. Diba? Ipinapaunawa sa iyo na ganito ang sabi ng Diyos, ganito ang pangako ng Diyos, ito ang sundin natin para magliwanag tayo. Ikaw naman ang tigas ng ulo mo. Iba yung ginawa mo. Diba? Nakalagay na nga, bawal tumawid. May namatay na dito. Tumawid pa. Tama? Ganun eh, di ba? Tapos, bawal umihi dito. Doon yung mapanghe. Matigas ba yung ulo? Matigas. Paano po mapalambot yan? Salita ng Diyos. Panalangin. At anong sabi kanina? Pagpapaalala. Lagi kang magpaalala. Amen? Pastor, siya yung naaalala ko eh. Hindi yun. Salita ng Diyos, ipaalala mo sa Kanya. Amen. Dahil sa katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Bakit? Iba yung sinusunod mo eh. Matigas yung ulo eh. Diba? Bakit? Ano yung sagot? Kasi Pastor, mahal ko siya eh. Yun ba ang totoong pagmamahal? Diba? Kasi Pastor, kapag kasama ko siya, parang you and me against the world. Kanino mo na naman narinig yan?
sa kanta na naglalaro ng iyong damdamin. Di ba? Na kahit sibat ang iharang, damdamin no? Katigasan ng ulo at kamangmangan. Aminin natin, naging ganyan po tayo. Yes. Sino dito yung inaamin? Pastor, naging ganyan po ako. Isa ako dyan. No? Sino yung ayaw umamin? Sige, hintayin ko hanggang sa umamin. No? Sino umaamin dito na naging matigas ang ulo niya? Amen. Dahil sa damdamin niya. No? Kaya dapat busugin natin ang paalala. Amen. Busugin ang liwanag ng salita ng Diyos. Kasi nakakawalan ng pangunawa ang katigasan ng ulo. Amen. Basahin natin Isaiah. Sabi doon, nakakita ng isang maningning na liwanag. Ayan, malapit na po ang Pasko. Isang buwan na lang, no? Pagdiriwang ang season na ipinanganak ang Panginoon. Nakakita ng isang maningning na liwanag. Hindi pang karaniwang liwanag. Sino ito? Talagang maningning, maliwanag na maliwanag. Sino siya? Ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Nakakita ng sobrang ningning na liwanag. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Praise the Lord. Yes. Ang binabanggit po sa prophecy ay si Jesus. Amen? Pwede po ba yung mangyari magkatotoo sa ating bansa? Amen. Sa iyong pamilya? Sa iyong mga kaibigan? Na yung dating namumuhay sa dilim, nagtatago sa dilim, dahil merong ginagawa sa dilim, ay naliwanagan na. Amen. Dahil yun sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya sabi doon, Jesus referred to himself as the light of the world, thereby connecting himself. Everybody say connection. Ayan. Meron ng ugnayan, no? Ang tao sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagsampalataya. Sa John 1:9, ang sabi doon, sa Juan, chapter 1, verse 9. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Wala pong favoritism. Lahat po ng tumanggap, sumampalataya, magkakaroon ng ilaw. Yung sumusunod. Amen. Yes. Amen. Kaya sabi doon, ito ang tunay na ilaw. Bakit, Pastor? May pekeng ilaw ba? Meron. Kaya nga, may nilagay dyan, tunay eh. Ito ang tunay na ilaw. Amen. Kumbaga sa araw, ihalintulan mo yung mga ilaw na to. Ito ay peke. Tama? Yes. Bagamat maliwanag siya, tama? Pero hindi yan ang tunay na ilaw. In science, ang tunay talaga ng ilaw ay yung araw. Yung buwan na may ilaw din at yung mga bituin. Tama po ba? Yes. Hindi po yung mga ito. Kaya, spiritually speaking, meron din pong counterfeit na mga sinasabi, ako ang tunay na ilaw, ako ang sundin nyo. Marami pong tao nagsasabi nito, no? Hindi man nila banggitin ng eksaktong salita na yon, na kiniklaim nila sila ang ilaw, marami pong nadadala dahil sa damdamin. Amen. Kaya mahalaga makilala natin at mag-ahalik sa atin yung tunay na ilaw na nagbigay liwanag sa ating mga tao. Sa John 1:4, ang sabi doon, nasa Kanya ang buhay. Na kanino daw po? Sa Panginoon Jesus. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kaya kapag ikaw ay na-born in spirit, di ba? Ikaw ngayon, nagre-reflect na sa iyo ang liwanag na nagbumula sa Panginoon. Amen. Paano na nagre-reflect sa iyo? Kasi binago yung buhay mo eh. Sino po yung mga nabago yung buhay dito dahil sa Panginoong Jesus? Yes. Kaya po nagkaroon ng liwanag. Na yung dating mga kaibigan mo, kilala ka nilang talagang tropahan ka ni Satanas, ngayon, kaibigan mo ng Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Bakit? Dahil ikaw ay nabuhay na mag-uli
No, sabi na nasa Panginoong Hesus ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. No? And the salvation for those who trust in Him, Psalm 27 verse 1, the one who opened the blinded eyes. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Amen. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kapag ang isang tao nagliliwanag si Jesus, ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, wala siyang katatakutan. Amen. Hindi siya takot sa multo. Hallelujah. Amen. Hindi siya nasisindak. Bakit? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Praise the Lord. Diba? Tapos sa multo, natatakot ka. Amen? No? Sabi doon, sino pa ba ang aking katatakutan? No, hanggang sindak lang yun eh. Hanggang panakot lang yun eh. Wala nang ibig. Amen? Kakanood mo kasi yan ng mga horror eh. By the way, clarify lang natin, I advise no, sa ating lahat, huwag po nating tangkilikin yung mga horror-horror. Yes. Hello? Yes. Bakit? It can invite demonic spirit. Yes. Para bang iniimbita mo sa sarili mo Yes. Totoo yan. na merong portal ang mga demonyo na madaya ang pag-unawa mo. Kaya I advise, mga kapatid, mag-ingat kayo sa kung sino yung mga pinapanood nyo, yung mga vlogger na sinusundan nyo. Kasi nakaka-influensya yan sa iyo eh. Diba? Eh kung kinig ka ng kinig doon sa katatakutan, diba? Gabi ng lagi. Diba? May isang batang pumunta sa banyo at meron siyang nakitang lumulutang. Diba? Yung mga ganun-ganun eh. Tapos ikaw ngayon, ayaw mo nang mag-CR. Kaya umihi ka sa kama. Kasi nga, simpleng gano'n. Oh, diba natatawa tayo? Pero, totoo yan. Ayaw na pumunta doon sa banyo kasi iniisip niya may mumo doon. Pero kung katotohanan ng salita ng Diyos, alam mong walang ganon. Di ba? At kung may ganon man, isang hakbang mo pa lang, maglalayasan na sila sapagkat ang Santong Espiritu ay sumasa iyo. Amen? Amen. Nakita mo sa Biblia, yung mga inaalihan ng demonyo, umiiwas kay Jesus eh. Yes. Yung mga demon possessed umiiwas kay Pablo eh. Tama ba? Pero yung mga nagkukunwari, wala silang pakialam doon. Yung mga anak ni, di ba? Skiba, di ba? Hindi sila pinansin. Bakit? Wala namang Holy Spirit sa taong yun eh. Walang kapangyarihan, walang liwanag. No? Pero kung nasa sa iyo, alam mo, meron kang Kristo. Sabi doon, si Yahweh ang ilaw ko. Siya ang ilaw mo. Wala kang katatakutan. Amen. Kahit anong pananakot pa yan. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Kinlaro ko lang po yan yung mga horror-horror na ganyan. Kasi dyan nagsisimula eh. Diba? Nood ka nung nood ng ganyan, tapos may dumaan lang ng pusa. Diba? So ibig sabihin, naitanim sa'yo yung takot na yon. At nawawala na yung liwanag buhat sa Diyos. Basahin natin 1 Peter 2:9. Mga ilang verses na lang po. Ngunit kayo ay isang lahing pinili. Amen. Salt and light eh. Mga maharlikang pare, isipin mo, hindi ka basta-basta. Yes. Royal priesthood ka eh. Isang bansang hinirang, bayan pag-aari ng Diyos. Sa Diyos ka na eh. Ano po yung kinatatakutan mo? Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. No, kaya pala, mapapansin
napapansin mo, dun sa mga taong nasa liwanag, ang laging bukang bibig nila, praise the Lord. Amen. Tapos yung mga tao naman nasa dilim, ano ba yan? Praise the Lord, yan ang praise the Lord. Ano na nga nangyayari sa bansa natin? Praise the Lord pa rin kayo. Bakit? Hadlang ba yung mga ganyang problema para magpuri ako? Yes. Yes. Hindi hadlang yan. Kahit anong problema, sakit, karamdaman, isisigaw ko ang hallelujah at papuri sa Panginoong Diyos. Hallelujah! At pasasalamat sa Kanya. Bakit? Nagpapasalamat ka lang ba dahil may pagpapala kang natanggap? O kaya mo pa rin magpuri at magpasalamat? Oo, madaling magpuri, madaling sumamba, madaling magpasalamat kapag hindi gaano maraming problema. Pero nalalaman, ipinapakita ng Diyos sa iyo na ikaw ay tunay na nasa liwanag kung kaya mo pa rin magpuri, maglingkod, sumampalataya at sumamba sa Kanya sa kabila ng mabibigat na problema. Amen. John 3:21. Ang sabi ng Panginoon, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan, lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Amen. Kaya sabi, Ephesians 5:8-9, mga ilang verses na lang po ito para mabusog tayo ng salita ng Diyos. Nabasa ito kanina, dati tayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa liwanag na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ayon sa nararapat sa mga taong nasa liwanag. Amen. Amen. Kaya Colossians 1:13, sabi doon sa Colossus, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ikaw ngayon ay bahagi na ng Kingdom of God. Amen. Amen. At ang ating hari ay hindi nagpapabaya. Ang mabuting hari, hindi niya pinababayaan ang kanyang mga constituents. Amen. Amen. Kaya kung sumasampalataya kang ikaw ay nasa liwanag, ikaw ngayon ay nasa kaharian na ng Diyos. At i-claim mo, i-declare mo sa buhay mo at sa pamilya mo, hindi ka iiwan at pababayaan ng Panginoon. Amen. Yan po ang buhay sa liwanag. Sa Thessalonians 5:5-6, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan kayo'y manatiling gising. Tignan mo yung katabi mo. Gising ba yan? Gising, no? Manatiling gising, ibig sabihin sa panalangin, laging handa at malinaw ang isip. No? At di tulad ng iba na naririmlan. Sabi doon, 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis. Praise the Lord! Amen. Nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kaya kapatid, sa journey natin ito, oo, ikaw ay madarapa. Pero kapit at lapit ka lang lagi sa liwanag sa Panginoon. At patuloy kang lilinisin sa sanctify, i-glorify ng Panginoon. Darating ang araw, you will be glorified. You will have a glorified body. Amen! Because of the light that the Lord Jesus Christ, Jesus is the light. Sabi doon, 1 John 3:6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Ang ebidensya po ng isang tao ay nasa Panginoong Jesus, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Yung hindi siya natutuwa, hindi siya mapakali sa sitwasyon niya. Ibig sabihin, merong conviction, merong pangungusap ng Holy Spirit. Ibig sabihin, nagliliwanag na yun. Kasi nga, meron kang conviction and you want to surrender. Yung meron kang struggle sa kasalanan, amen. It is a sign that Jesus is your Lord. Amen. Sa lahat naman po ng mga propeta, ng mga disciples ng Panginoon, merong struggle eh. Tama? At yung struggle, it is a sign na ikaw ay merong pananampalataya.
Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka nalalaban eh. Hindi ka na mag-i-struggle. Tama po. Kaya kapatid, huwag kang malungkot o manghinawa o mapanghinaan ng loob. Kasama mo ang Panginoon, mapapagtagumpayan mo yan. Kapit at lapit ka lang lagi sa ilaw. Amen po mga kapatid. They allow God's light to shine. Everybody say, shine, Jesus, shine. Ayan. Huh? Shine, Jesus, shine in my life. Declare it. Now, Lord, Ikaw ang magliwanag sa aming buhay. Masunod ang iyong kalooban. Amen. And we are transformed by God's love and truth. At nagre-reflect yan sa ating character. Kaya mga kapatid, sinabi ng Panginoon, Matthew 5:14 and 16. This will be the last verse. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabihin mo sa katabi mo, tayo ang ilaw. Ayan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Amen? Kita-kita ang liwanag. Kaya sabi sa atin ng Panginoon sa 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sabihin mo sa katabi mo, paliwanagin pa natin ang ilaw. Ibig sabihin, mas lalo pa natin itaas ang Panginoon. Mas lalo pa natin siyang purihin. Mas lalo pa natin siyang sundin. Kahit anong problema, mas lalo pa natin siyang paglingkuran. Kahit anong sakit karamdaman, mas lalo pa tayong sumiksik, lumapit, at patuloy na itaas ang pangalan ng Panginoon Jesus at patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang sabi doon, tunay nga na ikaw ay magagamit ng Diyos bilang instrumento, bilang ilaw at asin sa sanlibutan ito. Kaya naman mga kapatid, no, ano yung ating title ulit? Jesus is the light. No? Declare mo sa sarili mo, Jesus is the light. Minsan pa sabihin natin, Jesus is the light. Tayo po tumayo, mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay.